Noong nakaraang linggo, Ang bilis kasi bumilang ni Kuya eh! Bilang din! Pwesto! Ang bigat! Makikita na natin yung mga isda pwede na nating salukin. Eto na! O, ayan na! Saan nilalagay? Malakas ang mga babae. Kaya rin namin to. Okay, pahinga. One, two, three. Basta malaki ang mata, matambaka. Mga isdang CCTV. Matambaka, kita lahat. Tusok mo muna. Tusok, tapos Hatak ayun. yan. Ang dali lang pala eh. O, di ba? Nakadalawa na tayo agad. Sige. Ah, ayun. Oh, grabe ah. Ayan, kuya, dami na nito. Siguro pwede na to pang singkamaspay natin. Tinatakot niyo ako eh. Ang ganda! nabitin ba kayo noong nakaraang linggo? Wish granted dahil itutuloy na natin ang ating food adventure sa Zambales. Panalo pala yun ah. Siyempre, hindi mawawala ang mga entry natin sa Lusong Diaries. Dahil sisisid ako sa dagat para manguha ng abalone. Ang hirap nito ah. Kaya na! Ang hirap! Kaya naman pala ang mahal-mahal ang abalone. Napakahirap kunin. Kaya let's go, Gina ako. Tara! At dahil pinasarap tayo, hindi pwedeng hindi lulusong ang kasama nating si Althea Ablan. Oh, yun oh, marami isda. Oh, yung nga! Hala! Mabidyo na po pagkari. Hi, Mr. Crab! Ala, nalaman na sila! Dadayuhin din natin ang kanilang mga farm para mamitas ng ipinagmamalaki nilang mangga. Ang asim! Hindi na kailangan ng ng sampalok. Gusto nyong pumangit yung mukha nyo. Ayun ang mukha nito. Napaka-asim! At maggatas ng mga baka. Nakakangalay pala yung ganito. Bawat lusong, bawat pitas, at bawat tikim may kwentong mas pinasarap. Sarap! Masarap tong pampulutan. Samahan niyo kami sa part 2 ng Summer Eats sa Zambales. Sa baybayin ng San Antonio, Zambales, hindi lang ganda ng dagat ang dinarayo. Pati ang mga laman dagat na siguradong sariwa at panalo sa lasa. Marimar! Charot! Andito tayo ngayon sa Pundakit, San Antonio, Zambales. At mangunguha po tayo ng abalone. Yung abalone po ay isang high-value sea creature kasi mahal po ito at delicacy po ito lalo na sa mga Chinese restaurants. Mahirap po itong kunin. Kailangan daw gumamit ng screwdriver o kaya ng kutsilyo. Ang abalone ay isang marine snail na naninirahan sa mabatong bahagi ng dagat. Yung pinaka-bunganga niya dito na. Yan ang tutusokit para May bunga nga dyan. Opo, yung niya po. Dulo niya po ito. Tapos, upukpukin. Gaganituhin. Yan na, yan na, yan na. Ang liit. Ang liit lang pala na nabuha. Ang sakit sa puwet. Okay, gets. Kita ko na siya. Mahirap siya makuha. Mahanap ha. Ayan, may kuha na ako. Sa totoo lang, madali lang naman siyang kunin kasi pupukpukin mo lang siya tapos
matatanggal na siya, matutungkab na siya dun sa bato. Ang problema ay yung paghahanap sa kanya kasi kung makikita ninyo yung abalone, halos kakulay niya yung mga lumot at saka yung bato. So ang hirap niyang mahanap. Kailangan matalas ang mata mo. Marami raw abalone sa mabatong bahaging ito ng dagat sa pagitan ng Agnain at Anawangin Cove. Mayroong mga palatandaan ba? Parang maliit na butas ng gato sa mga. Ayan, oo nga, no. Hindi ko siya makita, pero parang hahanapin mo raw yung mga, may mga parang siwang. Parang may ito ata. Tabo. Kakuha ko. Ang hirap nito ah. Ito po yung malaki. Teka. Ayan na! Hirap. Kaya naman pala ang mahal-mahal ang abalone. Napakahirap kunin. Eto, mayroon tayong kuwang isa. May abalone na! Wait lang ah. Kasi ano eh. Panira kasi itong mga false eyelashes eh. At kaya pala hindi ko nakikita. May pilikmata. Tanongin mo nga yan yung mga pilikmatang yan. Kita ko na. Ito nakikita ko. Nakakapa ko siya. Dudukutin ko lang. Anong luto kaya sa abalone ang papatok sa panlasa? Abangan mamaya. Siyempre, hindi pwedeng ako lang ang lulusong. Dahil ang makakasama nating si Althea Ablan, mapapasabak naman sa pagrarama o panghuhuli ng hipon sa ilog. Hello mga kapuso! This is Althea Ablan at nandito tayo sa Ilog Pamatawan, Zambales. Ayan, at nakita nyo naman ako ay naka-outfit dahil nasa pinasarap tayo. Dapat lulusob tayo kaya I am so ready for today's video. At manghuhuli tayo ng mga shrimp, ng fish, crab, at kung ano-ano pang lawang tubig yan. Kaya let's go! Gina ako! Tara! Yan, lapitan natin Kuya Steve! Hello po! Madam. Ano pong tawag dito pag Fishnet. fishnet? Opo, Okay. para hindi makalusot yung mga isda. Okay po. And then, pag nakulong na yan, pwede na nating i-harvest yung mga binigkis dun sa loob. Okay. Then we will i-lift natin yon para makuha natin yung mga... Ito pong buong to? Opo. Okay. Okay, para makuha natin yung mga shrimp, Mhm. crabs, tilapia, bunag, bunchot. Maraming klaseng ito. Ang galing ko pa kayo. Ang bigat pala! Ang pagrarama ay tradisyonal na panguhuli ng hipon at mga isda kung saan iniiwan sa ilog ang isang trap na gawa sa fishnet at pinagkumpol na mga kahoy at pinatuyong sanga. Itong mga kawayan na to, we place it here kasi this is to avoid mga mangingisda nangunguha dito sa amin. So sa inyo lang po ito. Opo, very conducive para sa mga fish na magstay sila dito. It serves as an air condition for the fish. So, Taray, naka-aircon din yung mga... naka-aircon yung mga fish kaya welcome po sila dito sa loob. Diba? Gising na po kaya yung mga... Oo, nagtago na sila doon yung mga binigkis po. Ito yun, ayun po, daming isda. Oh. Oras na para iangat ang mga itinanim na trap. Oh, yun oh, marami isda. Oh, yun nga! Pabidyo na po sari. Hi, Mr. Crab! Ala, ayun! Mga tilapia. Ala, ang kulit! Yung timba. Oh. Ayan yung crabs oh. Look at the crabs. Careful. Uy! Careful. Ayun na sa mama. Ito pa po. Excuse me, ma'am. Ay, mabigat ano? Mukhang ginaganahan nitong si Althea. Okay, susunod na trap naman. Okay, ako naman po ang susubok. 1, 2, Second trap. Oh, there. May bunog siya oh. Ano po puno? Ayan po yung ma'am. Yan. Opo. Yan. Ang dami. Teamwork tayo, ma'am. Teamwork po tayo. Ito. Let's go for the third time. Third, let's go. Aba, at may pangatlo pa nga. Ayun.
Ano yan? Ay, ano yan? Palos. Ang tawag dyan. Yun yung malaking bunog, oh. Ang sarap nun. Ayun, malaki siya oh. Yung mga nakuha natin kanina maliit. Ayan, Kuya Steve, marami-rami na po tayong nahuli. Oo nga po, ma'am. Pwede na natin lutuin to. Ano po pwede nating lutuin dito? Perfect po ito sa munggo, ma'am. Okay, let's go! Bago Let's go. pa sila makawala! Yan, luto. Mukhang naka-jackpot ka, Althea. Diretso na yan sa kusina. Kasama natin si Ate Melinda sa pagluluto. Ayan, Ate Melinda. So, turuan niyo po ako kung paano lutuin itong munggo. Ready? Okay. Igigisa ang bawang at sibuyas. Kailangan ko matikman to kasi ako naguli nito eh. Galing. Opo, kanina. Ikon na natin yung hinuli mong hipon. Yes! Lagay na, Okay, pwede na ilagay. boy. Lahat na po natin Oh, yan. sige. Okay? Titimplahan ito ng patis at pampalasa. Tapos, lagay natin ng tubig. Tubig. Yan. Tak Yan. Pwede na po ako maging assistant. Pwede na. Ang galing. Galing ng ganda pa. Thank you po. Unti-unti na siyang naluluto, mga kapuso. So ngayon po, antayin po natin Oo, siya. Lagyan na natin ng asin. Natin. Hintayin muna itong kumulo ng 5 minuto. Ayan, kumukulo na. Buksan natin. Yan. Ang sunod naman po natin ilalagay ay... Yung pinalambot na munggo, ilagay natin. Ayan, lagyan na natin siya. Dagdagan natin ng tubig. Ayan po. Ilalagay na rin ang ampalaya at sotanghon. Yan. Pwede na ilagay yung sili. Ito naman. Oo. Lagyan na natin. Yan. Ayan, okay na po siya. Ito na ang ating kinisang munggo with hipon. Tara, tikman na natin. Siyempre, lahat ng pagkain masarap ipares sa kanin. Lagyan natin ng sabaw. Yan. Ngayon lang ako makakatry ng munggo na ang daming nangyayari sa kanya. Meron siyang sotanghon, ang palaya. Okay, first bite. Munggong-munggo ang lasa niya. Perfect! Ang sarap. Nakakatuwa dahil ang dami niyang sahog, plus yung shrimp na nahuli ko. Siyempre, pinaghirapan ko to eh. Ang sarap. Fresh yung lasa niya. Yung timpla ng munggo, saktong-sakto lang. Ang sarap. Di ba pag maliliit yung shrimp, pwedeng kainin yung balat? Diba? Sarap! Perfect! Extra challenge talaga ang pagsisid at pagkuha ng mga abalone. Ito, nakikita ko ito, nakakapa ko siya. Okay, natin. Pero sulit naman daw ang pagod pag natikman na ang luto rito. Kaya naman ang mga sariwa at bagong hango mula sa dagat na abalone, ngayon iluluto na natin sa kusina. Ang masarap na luto raw dito ay adobo. Adobo. Lilinisan daw muna ang mga abalone. Pag lulutuin po, tatanggalin po natin sa Nang buhay pa? Opo. Yan. Tatanggalin Opo, natin siya dito. Opo, tatanggalin po siya dyan, ma'am. Ayaw niya magpatanggal eh. Ayaw. Opo. Sige po, ma'am. Hello. 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 Ayaw mo mag... Ayaw eh. Paano mo tinatanggal? Ito po, ma'am. Ito po. Na ganun lang po siya, ma'am. Bakit parang ang dali lang sa'yo? Ito po, ayan. Ito po, ganyan po siya. Okay, tapos... Tapos, tatanggalin po sa kanyang Shell. So pagkatapos mo tanggalin dito, ilalaga mo sila. Opo, ilalaga Tapos ko po. hihiwa-hiwain. Gano'ng katagal nilaga? Mga 5 minutes lang po. 5 minutes lang. Okay, okay. Bawang. Igigisa muna ang bawang at sibuyas
Yan. Yan. Isunod po natin po. Ayun na, ang Opo, abalone. abalone. At saka isusunod ang abalone. Yan lang po yan. Kunting ano lang po ito. Gisa-gisa. Sunod na ilalagay ang paminta, dahon ng laurel, at oyster sauce. Tapos, Tapos, kunting ano lang po. Ilang. toyo. Pangkulay lang. Pangkulay lang po. Eh, wala pa suka. Mamaya po, kunti lang mamaya. pa. Ano lang. Ako eh, no? Yan, ito po ang aming adobong abalone. Recipe po ng pundakit. Ay, suka na. Suka na po. Kunti lang po, para hindi po ano. Si Ate Magdalena, ang mabilis magluto eh, no? Para po, hindi po siya makunat. Okay na po to. Ah, ganun. Kailangan mabilis talaga, Opo, no? para hindi po siya makunat. Oh, pag magluluto Kasi kayo ng po, abalone, kailangan Pag mabilis sobrang lang. luto po, makunat po siya. Okay na to. Okay na po Wala to. na rin tikim-tikim, ha? Wala na po. Galing ninyo. Kabisado nyo, ha? Ayan na. Okay na. Alright. Ito na po ang ating adobong abalone. First time kong kakain ito, kaya excited na akong tikman to. First time kong kakain ng abalone. Lalo na yung adobong abalone. Kaya lasa nito. Masarap yung timpla, pero may pagka chewy pala siya, no? Sarap. Sarap yung timpla ni ate. Pero medyo chewy siya. Siguro pwede pa nating hiwain ng mas maliliit pa. Kasi medyo may kunat factor siya ng kaunti. Pero hindi naman yung tipong sobrang kunat na hindi mo na siya makakain. Pero sarap ng timpla. Parang masarap tong pulutan. Ay, pwede ko ba sabihin yun? Papanggap pa ako talaga. Masarap tong pampulutan. Mula sa dagat at ilog na sagana sa huli, papahuli ba tayo sa ani sa lupa? Isa sa ipinagmamalaking produkto ng Zambales ang matatamis nilang mangga. At ang mga mangga sa farm na ito sa San Antonio, ready for harvest na. Alam nyo ba na ang ilan sa pinakamatatamis na mangga sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Zambales? Yes, may variety tayo dito sa Zambales na talaga namang napakatamis at export quality talaga. Ito yung tinatawag nilang dinamulag na mangga. Dinamulag kasi sa amin sa Kapampangan, ang ibig sabihin ng dinamulag ay kalabaw. So, yung mga ganito kasing mga mangga, medyo mas malaki siya than the usual, kaya dinamulag ang tawag sa kanya. Dito sa farm na ito, nakaka-harvest sila ng 30,000 kilos of dinamulag na mangga. Hi, Sir Paul! Yes, Kumusta po? Harvest season na ngayon. Yes po. Talaga. Bakit po nakabalot ng... Dahil po doon sa present ng peste dito sa may manggahan. peste. Na kung hindi mo babalot ay mawawala ng saysay, masisira. Ah, talaga. Alam niyo po mga kapuso, yung mangga po na dinamulag ay meron pong 110 days or 120 days. 120 days. 120 days, simula ng isprayan mo siya ng pampabulaklak, bibilang ka ng 120 days, tapos yun, okay na siya. Pero ito po, pahihinugin pa. Yes po. Pero pwede nang pitasin. Pwede na po. Halos 400 puno ng mangga ang namumunga sa farm na ito, na may lawak na mahigit 8 ektarya. Pero yan, pwede na rin kainin niya kasi maasim. Opo. Ay Oo. alamang lang, pwede na. Tapos gaano katagal po bago siya talagang maging talagang matamis na, yung hinog na? 6 to 7 days. 6 to 7 days lang. Yes, Ah, okay. Ang baba ng mga ano dito, pwedeng pitasin lang ng ganito, no? No? Ganyan Yes po. lang. Oo, hindi na kailangan ng pwedeng ganyan lang. O sige kuya, kayong mag-ano, ako mamimitas na lang ako dito. Pwede namang ganyan lang, di ba? Pwede po, pwede. Ayan, Pwede, pwede. pwedeng pwede.
So basta lahat po dito sa punong to pwede pong pitasin. Opo, opo. ma'am. Kasi sabay-sabay naman silang inisprayan ng pampabulaklak. So nagbilang na sila ng 120 days. Ang sarap naman mamitas dito. Talagang kinukuha mo lang ng ganun. Grabe, hitik na hitik sa bunga. Sobrang hitik na hitik sa bunga yung puno. Bumaba na ng ganun yung mga branches niya. Pwede mo na siyang anuhin. Pitasin ng ganyan. Grabe. Ang saya naman dito. Grabe. Sa sobrang bigat nung mga bunga, kusa nang bumaba yung mga mga branches. Oh, tingnan mo oh. Humalik na sa lupa yung mga Panalo. Yan, mangga po kayo. Yan, dami. Medyo maasim talaga yung pagka. Ganyan pala itsura nung dinamulag. Tinitingnan ko pala parang ang asim-asim na. Maasim talaga ma'am, hindi na mulag pag hilaw. Paghilaw, pero kapag after 1 week, matamis na to. Ma'am, pag dumilaw na siya, matamis. Talaga ah? Tikim nga nito. Ang sigang. Ang asim! Ang asim, kuya. Ganyan talaga ang dinamulag ma'am. Pagka hilaw siya talaga, maasim siya. Ano ginagawa ninyo dito? Pinahihinog ma'am. Pinahihinog. Pero pag nahilog siya, Pero yung manggang hilaw, ano ginagawa ng mga taga rito? pagka yung na-damage, ginagawa namin mango pickle. Pickled mango. Tapos yung iba naman, dahil sa sobrang asim nito, pwede daw gawing sinigang. Ang ensilada. Hindi na kailangan ng sampalok. Wow! O kaya, gusto nyong pumangit yung mukha nyo, kain na po kayo to. Napakaasim! Napakaasim! Ang ironic kasi napakaasim niya pag hilaw, pero maghintay lang po kayo ng 1 linggo, siguradong napakatamis na raw nito. Sa asim ng manggang hilaw, perfect na raw itong pang sinigang. So ito yung mga napitas nating mangga kanina, manggang hilaw. Ang asim! The best siya, ma'am, sa sinigang. Ayun, dahil ang asim niya, the best Yes po, para sa sa sinigang. sinigang. Kasama ko dito si Ate Ellen kasi magluluto kami ng sinigang sa mangga. Yes po, sinigang na pusit sa mangga. Pusit? Yes po. Sinisigang pala yung Yes, ma'am. Special dish dito sa Zambales yan. Ayan na, kumukulo na Pag talaga. makulo na po, Okay, game. ilagay na natin ang mangga. Ang mangga. Ilang mangga to, te? Bali, 2, ma'am, para ma-achieve natin yung talagang Asim niya. asim So ito hindi natin lalagyan ng sampalok. yes, ma'am. Mangga lang Talagang talaga. mangga lang Kaya talaga ang dapat, ma'am, magpapaasim sa kanya. yes po. Kaya dapat, ma'am, kulong-kulo siya para yung asim talaga nandun. Oo, kumatas Yes talaga. po. Tapos, ma'am, pwede natin lagyan ng Asin. asin or patis. Pero mas gusto natin natural yung lasa, asin, ma'am, lalagay natin. Pagkukuluin muna ito ng 20 to 30 minutes hanggang sa kumatas na ang mangga sa tubig. Paano mo malalaman na okay Pag na? medyo, na siya, ma'am, durog na yung mangga. Hihintayin Yes, nating po. madurog-durog Yes, yung ma'am. mangga. So, malalaman ninyo okay na yung pagkakakulo kasi Pag yung... medyo malapot na, ma'am. Oo, yung medyo sabaw. malapot na yung sabaw. Tas at the same time, nag-iba na siya ng kulay. Yes, ma'am. Manilaw-nilaw na siya. Kulay ng mangga. Yung kulay ng mangga humalo na. Ayos, okay. Pwede nang ilagay ang mga gulay tulad ng labanos, okra, talong, siling berde, sibuyas at kamatis. Pwede na po natin ilagay yung ating Pusit umaga. Yes po.
Sa pusit naman, ma'am, hindi rin siya pwedeng lutuin ng Matagal. Kasi kukunat din. Kaya once na kumulo ito, ma'am, pwede na rin siya. Huling ilalagay ang kangkong. Once na kumulo, ready to serve na ito, ma'am. Ah, halo-halo na lang ng Yes, ganon. ayan. Okay. Kukuluin na lang siya. So, ready na siya. Alright. Sige. Takpan natin. Yun, kumukulo na Ayan, po. kumukulo na, ma'am. Ang galing, luto na lahat. Meron na tayong masarap na sinigang na pusit sa mangga. Oh. Tikman naman natin ngayon yung sinigang na pusit sa mangga. Medyo hindi namin natanggal ng lahat yung mga tinta, kaya medyo nangitim ng kaunti. Kung magluluto po kayo nito, siguraduhin yung natanggal ninyo lahat ng tinta. Wow, ang asim! Amazing! Grabe! Walang sampalok ito ha, pero wow! Sarap ng pagkakaasim niya. Ayan oh, may tinta pa. Oh my God. Ang lambot pa nung pusit. Ang galing. Ang galing. Sarap nung asim niya. Yung asim niya, parang halos kasing asim ng sampalok, pero may pagka-tamis-tamis ng konti. Parang may fruity flavor siya. Wow, ang sarap pala ng sinigang sa mangga. May bago ako nag-discover, panalo. Ipinagmamalaki rin daw ng Zambales ang kanilang pickled mango. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng pickled mango na isa sa mga paborito dito sa Zambales. Kailangan po siya, green siya. Huwag po yung hinog. Kailangan bagong pitas po. Tapos, sikat po natin into strips. Okay. So, dito po sa kasirol, ilagay po natin ang vinegar. This is 4 cups po. Ihalo din po natin yung 3 cups na brown sugar. Tapos, i-open po natin itong kalan. Ihalo po para malusa po yung sugar. Slowly po. Ilagay ko na rin po yung salt. Pagkukuluin ang vinegar mixture ng 20 to 30 minutes. Kailangan po lutuin yung suka kasi para po, yun po ang haba po ng shelf life yung ginapo natin na pickled mango. Isalansan ko na po yung mangga doon sa sterile na bote. Pwede na rin maglagay sa bote ng sili, olives, red bell peppers, pamintang buo, at bawang. Ngayon yung pinalamig na niluto po natin suka, lalagay na po natin sa bote na na-assemble po ng mangga. Ito na po mga kapuso ang nagawa pong finished product ng pickled mango. Okay, isa sa mga produkto nila dito sa Zambales, itong pickled mango. Kasi ang dami nga naman nilang mangga dito, di ba? So, perfect daw itong pickled mango sa pritong isda. Sarap ng timpla. Balansing-balanse yung asim at saka yung tamis. Tapos ang gusto ko sa kanya, crunchy pa yung mangga. May iba kasing pickled mango, parang super lambot na nung mangga. Ito parang bagay siya sa maalat-alat na flavor ng pritong isda. Love it! Sa farm na ito sa San Marcelino, gatas ng baka naman ang bida. 2 beses kada araw ginagatasan ng mahigit 30 baka. Althea, ready ka na bang maggatas ng baka? Isa sa mga delicacies dito sa San Marcelino, Zambales ay ang pastillas. Saan nga ba gawa ang pastillas?
sa gatas ng baka. At ngayon, kaya tayo nandito, susubukan natin at magpapaturo tayo kung paano nga ba kumuha ng gatas galing sa baka. Kaya tara na, let's go! Una sa lahat, kasama natin si Sir Cher. Ayan. Siya ang magtuturo sa atin kung paano mag-milking ngayon. So, paano po ba ang proseso nito, Kuya Sir Cher? Una po, huhugasan po natin yung kids niya po. Okay. Ito po, ang water. Sige. Ito po. Ikaw ma'am, try. Pakita mo muna sa akin. Sige po. Then hugasan lang po natin siya. Okay. Moderno na ang paggagatas ng baka sa farm na ito. Pero para sa challenge na ito, tradisyonal na paraan ang susubukan mo. G ka na ba, Althea? At dahil nasa pinasarap ako, challenge accepted, pina-challenge nila ako na meron akong makuhang milk. Galing dito kay Zoe, ang ating baka. So, ilan? 1 liters talaga. Ayan. Ayun. Medyo press mo pa po hanggang dulo. Yan po. Parang naganto lang po. Ganun. Ah, okay. Yan. Yan. Tapos pag nawala, tsaka ko siya ulit pwedeng ganunin. Hindi ko alam kung anong feeling. Parang nasasaktan siya. Pero hindi naman siya nagre-react. At sabi niyo, di ba, mahirap. Ah, yan na siya! Ayan. Hindi. Sorry. Ah, okay. Uy, wait lang. Dito na lang tayo, kuya. Sayang eh. Ayan. Ayan, pwede na yan. Ayan. Parang sa akin napupunta eh. Hanggang dulo. Yan po. Parang naganto lang. Nakakangalay pala yung ganito. So ayan, pag natapos na natin makuha yung gatas galing sa baka, pwede na natin siya idiretsong gawing pastillas de leche. Pagsasamahin muna ang gatas, asukal at harina. Hahaluin ito ng dahan-dahan sa mahinang apoy hanggang sa lumapot. Paghalo nito, ganun. Ah, Ganun siya. Okay Pasudsud mo para yung sa ilalim hindi dumikit. Dumikit. Kapag dumikit yan, lahat na yan. Wala na. Wala Sira sa na. Kaya Ilang ganyan. oras po natin siyang hahaluin ng ganyan, Nay? Hanggang lumapot Iba siya. na po yung Mm-mm. ano niya. Matapos ang 2 oras sa paghahalo, ito na ang kalalabasan ng pastillas de leche. Ito yung pastillas namin. Okay, ayun. Alam niyo ba, pastillas yung isa sa pinaka-paborito ko talaga. So, mahilig po ako sa sweets. At, o yan, ganito pala ang itsura ng pastillas nila, Walang sugar, di tulad ng iba. Yung nakabalot sa sugar, eto, talagang purong milk talaga. At ang lambot niya. Uy! Ang tamis. Talagang malalaman mo pag fresh eh. Ito, fresh talaga siya. Ang sarap po. Pwede po ba ako mag-uwi ng mga 10? Ang sarap! Tsaka malambot siya, creamy. Ganon yung feeling niya. Oh, wow. Kakaiba po itong pastillas de leche. Sarap po, Nay. Tuwing tag-init, hindi mawawala sa listahan ng mga madalas puntahan ang mga lugar tulad ng Zambales. Dahil sa beach at magaganda nitong tanawin. Pero bukod sa mga ito, may isa pang dahilan kung bakit sulit bisitahin ang probinsya. At yan ay ang masasarap nilang pagkain. Ang bigat! Eto na! O, ayan na! Oh. Saan nilalagay? Tusok mo muna. Tusok, tapos Hatak ayun. yan. Ang dali lang pala eh. O, di ba? Nakadalawa na tayo agad. Sige. Yun. Oh, grabe ah. Na produkto ng sipag at tiyaga ng mga lokal. Mga kwentong Pilipino, mas kinasarap! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, mula sa Zambales, ako po si Cara David.
ito ang pinasarap.